Ikaw ba ay naghahanap ng legit na mauutangan? Meron niyang maximum amount na loan na 30,000 pesos? Ito nga ay walang iba kundi si FT Lending App. It's me, Celine! For today's video ay sisilipin nga natin itong app na ito. Kung okay ba sa inyo ang kanilang interest, kung magkano nga ba ang kanilang offer na loan, at kung paano nga ba tayo ma-approve sa app na ito. Kung gusto nyo nga makita ang mga legal na online lending platform, ay bumisita lang kayo sa Check with Sec. Sorry, gumagalaw yung aking tripod. www.checkwithsec.sec.gov.ph. I-type nyo lamang kung anong OLA ang hinahanap din nyo, ang gusto nyong itry, at makikita nyo kung legal ba silang nag-ooperate. Madalas kasi nagsisilabasan na po yung mga 7 days na mga OLA na madalas nang haharas. Alas lahat ng mga nang haharas na may 7 days, guys. Ito usually yung mga hindi talaga legal na OLA. Kung meron tayong makikitang promising na mga lending app, ito yung mga 14 days, tapos hindi ganun kataas yung kanilang interest. So, mag-ingat kayo sa mga nagsisilabasang lending app. Makikita nyo nga dito na July 2019 pa sila nag-ooperate. Ano nga ba itong loan app na ito? Ito ay walang iba kundi si FT Lending App. So, ngayon titignan natin kung paano nga ba mag-apply sa loan na ito. Downloadable ito both iOS and Android. Meron siyang 4.6 stars, so mataas yung kanyang rating. Meron din siyang 10.1k na reviews. Ganun na po kadami, ha? Meron siyang 500k downloads. 500,000 po yung user nitong FT Lending. So, ang dami na pala. Pag na-download na nga natin itong app na ito, ay i-register mo lang ang iyong mobile phone number. Pagka-register ng iyong mobile phone number, ay magbe-message sa inyo si FT Lending ng one-time password na ita-type nyo lamang dyan. Basahin nyo lang itong permission nila. Ibigay mo ang iyong personal info. At kung nabasa mo naman na ito, i-click mo lang yung confirm and start to use FT Lending. At nakalagay dito, the credit limit can be restored with each repayment and increases gradually with a good credit record. So, sabi niya dito, basta maganda yung repayment mo, ay tataas nga ang kanilang loan offer. Next naman, makikita nyo nga dito na may offer silang 30,000. So, again, hindi mo pa nga agad makukuha yan. Nakalagay nga kanina na gradually mag-i-increase. So, click apply now. Ay, papasok na nga dito yung iyong information. Purpose of loan, saan mo ba ito gagamitin? Para ba sa business, sa medical bills, or sa bills mismo, pambayad ng kuryente. Pwede rin namang general, kung saan mo siya pwedeng gamitin. Educational level, primary, secondary, or college graduate, masteral, or doctorate. Marital status, single, married, widowed, ganun lang naman lalabas dyan. Number of children, ilan ba ang anak mo? Kung wala naman, ilagay mo lang 0. Residential address and yung detailed address. Ito na papasok yung kompleto mong address. Next is yung number of credit cards. Kung wala, pindutin mo lang yung 0. Your email address and status of residence. Kung permanent ka na ba sa lugar mo. And then dito the status loans in other apps. Nakalagay number of loan apps used. Kung ilan daw yung ginagamit mong loan. Mas maganda guys, ilagay mo na lang dito is 0 parehas. Pati dito sa may number of overdue loans. Kasi possible na hindi ka nila pahiramin kapag meron ka mga other multiple loans or overdue na loans. So, lagay mo lang dyan is 0. Job type. Ano ba yung trabaho mo? Policewoman or in general, government employee. Pwede na naman sa private, sa HR, janitor, janitress, driver, or kung ano man work mo. Monthly income. Magkano ba yung sahod mo? Payroll period, tuwing kailan ka pinapasahod, everyday, 15-30, 10-25. Next is length of employment. Ilang taon or ilang months ka na ba nagtatrabaho sa pinapasukan mo. So, ibig sabihin, if wala kang work, guys, hindi ka talaga makakautang dito. Unlike sa ibang loan app, pag student, pwede din naman. Pag meron silang pension or mga allowances, ay pwede silang makahiram. And then, meron nakalagay dito na optional info to get higher loan amount. Alternative phone number. Optional lang naman siya, guys. Pero pag nilagyan mo siya, possible daw na makakuha ka ng higher loan amount. Tapos, maglalagay ka na nga ng 2 contact references. And siguraduhin mo na kilala mo to, guys. Kasi ito yung mga tatawagan nila kapag hindi ka sumasagot or pa nag-overdue ka. Ano ba yung relasyon mo dito sa contact reference mo? Pangalan niya at yung kanyang contact number. Dito naman tayo sa ID, ilalagay mo lang ang ID number, pangalan mo, first name, middle name, and last name, gender, date of birth, ano-ano nga ba yung mga pwedeng government ID dito kay
FT Lending. Pag itong ID yung ginamit mo, mas malaking offer. Ito yung mga sumusunod. SSS, PRC, Passport, Postal. Kung wala ka naman ng mga ito, available naman ang National ID, ID, Driver's License, Voters, PhilHealth, and Pag-ibig. Pero hindi to katulad ng kanina na may mas malaking offer sila pag yun yung ginamit mo. Pipicturean mo lang ang iyong ID, front and back. Ito nga ay re-reviewin na nila tayo or i-assess nila kung magkano amount yung ipapahiram nila sa atin. Kung mapapanood nyo ito ngayon guys, medyo late lang talaga yung pag-upload ko. Nag-apply kasi ako dito ng May 10, 2025. So ngayon ko lang siya nagawa ng vlog. Makikita nyo nga guys na meron siya sa akin offer na 2,600 pesos. So ganun siya kalaki kahit bago ka pa lang sa loan up. Usually kasi guys, ang mga ino-offer lang na mga loan up ay 1,000 pesos, 500 pesos. Pero dito ay meron sila agad offer na 2,600 pesos. Tapos nga ay pindutin lang ang click get cash. Pwede ko nga utangin dito yung 300 na minimum nila hanggang 2,600. Meron siyang 3 terms, pero kung tutuusin, 2 term lang siya. Kasi kung makikita nyo dito, 2 lang siya. Kasi dun sa last na term mo ay mawi-waive nga lahat kapag nabayaran mo na yung 2. So parang 2 beses lang. Ang aking repayment daw, again ha, 510 ko to in-apply. Ang first repayment ko daw ay 524. Meron lamang siyang 14 days doon sa first repayment. Okay na yun guys, at least hindi siya 7 days. At yung pangalawa naman daw ay 6-8. So June 8 pa daw. 1.5 month mo siya dapat bayaran. Yung 2,600 pag 3 terms yung kinuha mo. Ngayon naman ay kukomputin natin siya. 1,768 times 2 is equal to 3,536. Yun yung total amount na kailangan mo bayaran sa loob ng 1 month and 14 days. So, minus 2,600, kasi yun lang talaga yung loan offer nila, is equal to 936. Divide natin siya sa 2, kasi 2 term lang siya. So, 468 yung kanilang total interest sa bawat term. Okay naman na ako sa minimum, tatry lang natin kung legit ba talaga. So, try natin itong 300 pesos. Sa 14 days, ang kailangan kong bayaran sa 300 pesos ay 363. Try lang naman natin kung papahiram niya pa rin sa atin ito, kahit maliit na amount, 300 pesos. So, pindutin natin ang add withdraw method. Dito na papasok yung disbursement, kung saan nyo ipapadala yung perang niloloan nyo. Pwede namang e-wallet or bangko, pero much better if e-wallet na lang, yung walang masyadong transaction history. I-review nila ulit tayo at tignan natin kung ma-approve yung 300 pesos. Ilang segundo lang guys ay pumasok na agad siya sa aking GCash. So, chinek ko ulit yung aking account at meron pa din siya yung offer na 2,300. So, yung tira sa 2,600 ay nandito pa rin naman. Wow! Pwede ko siyang magamit in case of emergency. Nasa inyo pa rin yan guys if maghihiram kayo or hindi. Okay sa akin itong si FT Lending. Para lang sa akin ha. Nasa inyo naman yan kung maghihiram kayo or hindi. Importante kasi ay nakita natin ito sa SEC or Securities and Exchange Commission, no? Ibig sabihin legal siya. And then, pwede na rin yung kanyang offer. Nasa tao pa din naman yan. Umutang kayo sa kaya nyo lang bayaran. Yun yung lagi nyong tatandaan. Careful kayo every time na maghihiram kayo. Always think before you click. Salamat sa panonood. Don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. God bless and bye!